Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan ka man napalap ng ating mundo ay hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome aboard again sa ating daddy, and G, the green girly cutie patuti iguana daily vlogs. At ngayon po ay continue lang po natin ang ating lecture about sleep and relaxation. Ayan po, at kahapon po ay nag-lecture po tayo about ang lecture natin kahapon. It was about ano tayo kahapon? Ano ba? Nakalimutan ko kanong kahapon natin. Meron tayong earthing and grounding. Earthing and grounding po yung ating lecture kahapon. So, and then ang earthing and grounding, ngayon po ang lecture natin kung ano po ang nangyayari sa katawan natin kung tayo ay natutulog. Okay? So, pag natutulog po tayo mga masters, ang ating katawan po from 10 o'clock to 4 o'clock in the morning, tandaan nyo po from 10 o'clock, kung minsan po ay 2 o'clock lang hanggang 2 o'clock lang. Ang ating pineal gland, ito po babakita ko sa inyo kung anong itsura ng pineal gland, mga masters. Ako'y handang-handa po sa ating lecture materials. Okay? So, ang pineal gland natin, ilaw ko muna. Ito po ang pineal gland. Sa loob po yan ng ating ng utak. Ito pong pineal gland. Ang pineal gland po natin is called the master of the entire body. Siya po ay maliit lamang na organ na sa loob, sa gitna ng ating brain. Pero yan po ay marami po, siya po yung tinutuguri ang master of the entire body. So it regulates, JB, BBG, it regulates the entire immune system. So maliit lang po siya, pero siya pa lang in charge sa pag-regulate ng ating immune system. Ang pineal gland na yan. And then, ang pineal gland na yan, ay siya din po ang nagpro-produce ng melatonin. So, from around 10 o'clock ng gabi hanggang 2 o'clock ng umaga. So, ano po ang melatonin? Isa po yung brain chemical na kung saan po ay very vital po sa pag-initiate or patulog po sa atin. Sino ba sa inyo dyan ang familiar sa mga melatonin na mga supplements na pinapainom ng melatonin dahil po ay hindi sila makatulog? Ayun po, pag kulang ang melatonin nyo, ay kailangan yan pataasin para po tayo ay ma-stimulate para makatulog. So, ang pineal gland na yan, again, ang pineal gland ay matatagpuan po yan sa pinaka gitna. Yan po, ang pineal gland na yan. Yan, pineal gland. So, produces melatonin, and siya din po yung ang the master of the entire body. And of course, it's sensitive to light. So, patandaan natin na sensitibo po yan sa ilaw. So, sa inyo dyan, sa ating lahat, the best time to sleep, especially sa atin, dahil tayo ay tao, pare-pareho tayong tao, is at night. Hindi po tayo nakadesign para matulog sa umaga. Okay? Human beings are designed to sleep at night because yung paggawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Unfortunately, dahil po sa ating nature of our works, sa jobs natin, ay sometimes we are required to sleep or to work at night or night shift or graveyard shifts. Yan ang nakakapag bigay ng sakit sa atin, mga masters and mga ka-G. Dahil po, supposed to be from 10 o'clock to 4 o'clock in the morning ay tulog po tayo. Supposed to be tulog po tayo. Bakit? Kasi yan ang pag-design sa katawan natin. Okay? So, sensitive to light po ang ating pineal gland. Which means, pag natutulog tayo, dapat po blackout ang lahat. Sa inyo, sino ba sa inyo dito ang natutulog na nakailaw, naka-turn on ng ilaw? Ayun mga masters at mga ka-G, sad to say, pag naka-on po, kahit konting ilaw lang yan, mga night lights, night shades, lamp shades, iwasan po natin yan. Kaya yung mga cellphones natin, baliktarin po natin or
patayin or baliktarin na natin para pag may nag-message, hindi po maka-interfere po sa sleep natin. Kahit tulog na tulog po tayo, kung ang kapaligiran natin ay medyo may ilaw, tatandaan nyo, ang ating pineal gland is sensitive to light. Okay? Aside from the pineal gland, ang ating liver, ang atay po natin ay also sensitive to light. So that's the reason why kung bakit tayo ay dapat matulog sa gabi at dapat patay po, all out po ang ating kwarto, ang ating kung saan man tayo natutulog. Okay? So 10 o'clock to 4 o'clock in the morning, ayan, ay yung tinatawag nating cellular repair. Cellular repair time wherein only happens when you reach the REM or the deep sleep level. The REM or the deep sleep level, yan ang time kung hindi pa natin yan ma-lecture ngayon ng malalim. So padaanan lang muna natin ang ating REM. So around this time, the window when you had a well-balanced, ang ating mga katawan, ang ating mga organs ay magre-repair sa pamamagitan ng pag-command ng brains natin, ng brain cells. Magko-command po yan ang brain natin sa lahat ng mga organs, cells, tissues na mag-repair. Okay? Pero may requirement po yan mga masters. Dapat wala kang ginagawang na physical or hindi po nakafocus ang brain natin sa mga gawain. So halimbawa, ikaw ay gising, nagsusulat ka o may binibasa ka o may pinapanood ka o pinapakinggan, yung brain mo ay solely nakafocus po sa task na yan. So hindi ang brain natin makafocus para sabihan yung ating mga organs na, hey, it's time to repair. Di ba mga masters, it's time to repair. Hindi niya magagawa yan kasi meron siyang ginagawang iba na nakafocus po sa trabaho. Okay? So it's very important that you have to be asleep from 10 o'clock to 4 o'clock straight. Dapat walang gisingan. Okay? So if you can remember, the last time we had a schedule of the My Healthy Eating Plate Guide and of our eating habits, ang routine sa pagkain natin. Paki-review na lang po mga masters and mga ka-G. Kasi from September 2 until today, or up to now, ay nag-lecture tayo. So reply na lang po kayo. Marami po kayo mapupulot ng mga lectures, mga lessons pala doon. Kasi yun ay naka-design para po talaga sa inyong lahat. Okay? So from 10 o'clock to 4 o'clock, our body goes into a process called cellular repair, wherein ang ating mga organs ay nagre-repair as per command by our brain. And there are a few requirements. Ang pinakauna dyan ay dapat ay ma-reach natin ang rapid eye movement. So ang rapid eye movement po, kung minsan po ay 3 to 5 times po natin ma-reach yan sa isang araw, sa isang tulugan. Kasi hindi po yan nangyayari na straight. Meron tayong phases of sleep, which is i-discuss natin yan some other time, hindi muna ngayon. Ha? Okay, so once na-reach po ang REM, wala ka pong ginagawang physical ang katawan natin, magko-command yung brain natin na, hey, ayun, liver, kidney, heart, ayun, mag-repair kayo. And that's the first process, repair. Second is rejuvenate or detoxify. Detoxify ang second naman na mangyayari dyan. So aside from repairing, ay may mga materials dyan na kailangang mawala. Kaya mag-detoxify ang ating kidney, liver, lungs, pagpapalabas siya ng mga toxins sa ganung oras kasi relax po siya. So repair, detoxification, and number 3 is renourishment or replacement or renourish. Magre-renourish po ang katawan natin. So as we wake up in the morning until we sleep at night, ay gumagamit po tayo ng energy sa ating muscles, sa ating organs, sa cells. Siyempre, sa pag-iisip pa lang natin, sa kaka-stress out pa lang natin, I'm sure ay nauubos na po yung energy natin. And mas lalo pa yung iba na hindi kumakain. Pag hindi ka kumakain 3 times a day at pag hindi tama ang binibigay mo sa katawan mo, anong may expect mo po? Anong klaseng energy po ang gagamitin ng katawan mo when you are in a stressful situation? Ayun, tandaan nyo lang po yan mga masters kasi ilang beses ko na rin po ito na lecture about compare nyo yung ating katawan sa kotse
Now, yung kotse po, the more you drive your car, the more gas you need. And you don't only take care of the gas, you also have to check the oil, the freon, the air, the water. Mas marami pa yung kailangan mo na i-check. And that's also what the body needs. Kasi ang ating kidney, liver, heart, eyes, the productive system, skin, etc., brain, cells, or whatever, ay may sari-sariling requirements po yan. Okay, so that's part of the nutrition. Pero ngayon po ang topic natin is more about sleep and relaxation. So sleeping time for healing results. Ayun po, we only need 6 to 8 hours of sleep. As much as possible, from 10 o'clock to 4 o'clock ay dapat nakasound sleep po tayo ng gabi. Ng 10 o'clock p.m. to 6 to 4 o'clock in the morning, dapat straight, walang gising-gising. So paano po yan ma-avoid? Kasi marami sa atin dyan ay nagigising dahil gustong umihi or unconsciously po ay napupuno ang bladder kaya po ay nagigising para umihi. Eh anong nangyayari pag umiihi? Ay umiinom na naman ng tubig or ng something, ng drinks dahil po ay nauuhaw. Kasi nauuhaw ka kasi kayo po ay nagsusnore, di ba? Dahil po ay may lumalabas na hangin, mas mabilis tumuyo po yung iyong bibig. So paano po maiwasan yan? Ayun, review nyo po ang ating eating habits. You have to drink your liquids 1 hour before and 1 hour after, and avoid drinking liquids during meals. At syempre, you have to eat 3 basic meals a day, complete solid meals a day. Yun ang pinaka-importante dyan. Alright? So, kung may mga sakit po tayo, it doesn't mean na kailangan tayong matulog na mahaba. Kailangan i-train po natin yung katawan natin na dapat by 6 o'clock or before 6 o'clock ay gising na po tayo. 30 minutes before the sun comes out. Ayan po mga masters, at tapos na naman tayo sa ating lecture ngayon. See you later sa ating Premier Marathon sa Bahay Kulitan. This is your Master Worm G. God is great. Yahoo!